Mayroon bang paraan para mahulaan ang paparating na lindol? May mga manghuhula umano sa social media na nagsasabing may paparating na lindol sa ganitong lugar. Kapag nagsisiliparan ang mga ibon o kaya naman lumilitaw ang limpak-limpak na isda sa dagat, sinasabing may mangyayaring malaking sakuna, partikular na ang isang malakas na lindol. Kahit ang mga nag-aaway na aso't pusa nadadamay dahil kasunod daw nito ang malakas na lindol. Totoo ba ang mga iyon? May paraan para mahulaan ang paparating na lindol? Lalo pa ngayon na paulit-ulit nating naririnig ang tungkol sa tinatawag na The Big One. Ang posibleng napakalakas na lindol na maaaring mangyari sa future. May paraan ba para mahulaan kung kailan ito darating? May teknolohiya ba na kayang magsabi ng eksaktong araw, oras at lakas ng susunod na lindol? Paano ba tayo maililigtas ng ating kutob? Sobrang mapanganib ang lindol. Sa isang iglap lang, pwedeng magbitak ang kalsada, gumuho ang mga gusali, mawala ng kuryente at ilang buhay ang maaaring mawala. Nakakatakot ito, lalo na dahil bahagi ito ng natural na proseso ng Earth, mga puwersang gumagalaw sa ilalim ng lupa na hindi natin kayang pigilan. May mga sakuna talaga na hindi natin kayang kontrolin, pero may ilan na kaya nating bantayan bago pa man may mapinsala. Ang bagyo, halimbawa, nakikita sa satellite habang nabubuo pa lang sa dagat. Ang tsunami, nadedetect ng sensors kapag may lindol sa ilalim ng karagatan at kapag biglang nagbago ang level ng tubig. Ang bulkan, kadalasang may senyales, sunod-sunod na maliliit na lindol, pag-umbok ng lupa, paglabas ng gas. Pero bakit ang lindol mismo parang wala? Kaya naman, dahil bigla itong dumarating, mas nakakatakot. May paraan para ma-detect ang lindol kapag nagsimula na ito. Nasusukat kung gaano ito kalakas at natutukoy kung saan ito nanggaling gamit ang mga seismometer at pagsusuri ng seismic waves. Sa ilang bansa, ginagamit din ito para magbigay ng maagang babala ilang segundo bago maramdaman ang malakas na pagyanig sa ibang lugar, gamit ang pagkakaiba ng bilis ng P-waves at mas mapaminsalang S-waves. Hindi ito prediction ng lindol bago mangyari, kundi detection at early warning habang nagaganap na ang pagyanig sa lupa. Kung may detection, posible nga ba ang prediction? Noong February 4, 1975, tumama ang isang malakas na lindol na tinatayang magnitude 7.3 sa Haicheng, Liaoning Province, China. Bago ang lindol, may mga kakaibang pangyayari na naitala. May mga sunod-sunod na maliliit na lindol o earthquake swarm sa loob ng mga araw bago ang mga unang pagyanig. May ilang ulat din ng kakaibang kilos ng hayop, tulad ng mga ahas na lumabas mula sa kanilang lungga kahit winter noon. Dahil sa patuloy na maliliit na pagyanig at iba pang obserbasyon, naglabas ang lokal na otoridad ng babala. Maraming residente ang pinayuhang lumikas o matulog sa labas ng kanilang bahay. Nang tumama ang pangunahing lindol, maraming gusali ang bumagsak. Ngunit dahil may mga taong nasa labas na, tinatayang mas maraming buhay ang naligtas kumpara kung walang babala. Ito ang madalas ituring na pinakakilalang halimbawa ng isang na-predict na lindol. Pero may sukatan ng tunay na prediction. Para masabi nating earthquake prediction, kailangan malinaw ang tatlong bagay. May eksaktong petsa at oras, may eksaktong lokasyon, at may eksaktong magnitude o lakas. Kapag kulang ang isa sa tatlong ito, hindi iyon prediction. Umpisahan natin sa earthquake swarm. Ang sunod-sunod na maliliit na lindol sa isang lugar sa loob ng maikling panahon. Isa ba itong prediction ng malaking lindol? Hindi. Totoo na minsan ang isang malakas na lindol ay may nauunang maliliit na lindol na tinatawag na foreshocks. Pero ang problema, sa sandaling nangyayari ang maliliit na lindol na iyon, hindi pa alam ng mga scientists kung foreshocks ba sila o simpleng swarm lang na matatapos din. Sa katunayan, karamihan ng earthquake swarm sa buong mundo ay hindi sinusundan ng malaking lindol. Nagsisimula sila, tumatagal ng ilang araw o linggo, at pagkatapos ay humihina ng walang major event. Nagiging foreshock lamang ang tawag dito kapag may sumunod na mas malakas na lindol sa parehong lugar. Kaya habang maaaring kasama ang swarm sa ilang kaso, hindi ito may tuturing na maaasahan o eksaktong paraan ng pag-predict ng paparating na malakas na lindol. Ngayon, paano naman ang mga ibong biglang sabay-sabay na lumilipad na parang nagpapanik? Ang mga isdang nagdadagsaan sa pampang, ang mga aso at pusang tila balisa at nag-aaway, o maging ang mga ahas na biglang lumalabas sa kanilang lungga kahit taglamig. May kinalaman kaya ito sa paparating na lindol?
Maraming kwento ang nagsasabing may sixth sense daw ang mga hayop. Totoo na may mga naitalang ulat sa iba't ibang bansa na may mga hayop na naging kakaiba ang kilos bago ang ilang lindol. Kabilang ang insidente sa Haicheng, China. Pero ayon sa mga pag-aaral, walang matibay at consistent na ebidensya na ang ganitong pag-uugali ng hayop ay maaasahang palatandaan ng paparating na malaking lindol. Ang problema, ang kakaibang kilos ng hayop ay madalas ding nangyayari kahit walang kasunod na lindol. Maaari itong dulot ng ingay, pagbabago ng temperatura, galaw ng tao, presensya ng ibang hayop o iba pang environmental factors. Hindi malinaw kung direktang may kinalaman ng paglabas ng mga ahas sa lindol noon. Maaaring nakaapekto ang mga maliliit na pagyanig bago ang main shock o maaaring may kinalaman ng kondisyon ng lupa at temperatura. Kung gagamitin ito bilang babala, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng false alarm kaysa makatulong sa tumpak na prediction. Paano naman kung may mababasa ka sa social media, may nagsasabing na panaginipan daw nila o nakita sa kanilang vision ang paparating na lindol? Halimbawa, may nagsabing magkakaroon ng magnitude 4 na lindol sa US sa loob ng susunod na 30 araw. Hindi ito prediction. Bakit? Dahil sa isang bansang kasing laki ng US, normal na may mangyaring ganitong kalakas na lindol sa loob ng isang buwan. Kahit hulaan mo lang, malaki ang tsansang may mangyari talaga. Sabihin naman natin, may nagsabi, magkakaroon ng lindol sa Davao City. Maraming masusugatan. Mag-ingat! Walang sinabing petsa, walang oras, walang magnitude. Basta may mangyayaring lindol daw, ayon sa isang vlogger. Kung sakaling may mangyaring lindol sa Davao City sa susunod na buwan, ibig bang sabihin tama ang hula? Hindi pa rin. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Regular na nakakaranas ang bansa ng maraming lindol bawat taon. Karamihan ay mahina at hindi nararamdaman. May ilan na nararamdaman na rin ng tao. Kung sasabihin mong magkakaroon ng lindol sa isang aktibong seismic area, mataas talaga ang posibilidad na may mangyari sa loob ng ilang buwan o taon. Hindi iyon special knowledge, iyon ay base sa normal na galaw ng Earth. Sa science kasi, hindi sapat ang general statement. Kung walang eksaktong petsa, oras at magnitude, at kung walang malinaw na scientific basis, hindi ito may tuturing na legitimate earthquake prediction. Ito ay isang malawak na pahayag na may mataas na tsansang magkatotoo dahil natural na madalas ang lindol sa ganitong lugar. At dahil wala pang paraan para matukoy ng eksakto ang oras, lugar at magnitude bago mangyari ang pagyanig, wala ring napatunayang animal behavior o natural sign na kayang magbigay ng eksaktong prediction ng lindol. Malinaw ang posisyon ng mga scientists tulad ng United States Geological Survey o USGS. Hindi pa posible ang short-term earthquake prediction. Siguro iniisip mo rin, sa dami ng satellites, supercomputers at advanced sensors ngayon, bakit hindi pa tayo makagawa ng makina na kayang hulaan ng lindol? Ang sagot ay hindi dahil kulang ang teknolohiya. Ang problema ay ang mismong nature ng lindol. Ang lindol ay nangyayari kilometro sa ilalim ng lupa, sa mga fault na hindi natin direktang nakikita. Hindi ito parang bagyo na makikita sa satellite habang umiikot sa karagatan. Ang nangyayari sa ilalim ng Earth ay kombinasyon ng pressure, friction, lakas ng bato at galaw ng tectonic plates na nag-iipon ng stress sa loob ng mahabang panahon. Minsan, dekada o siglo, bago biglang kumawala. Napaka-komplikado ng prosesong ito. Iba-iba ang kondisyon ng bawat fault, iba-iba ang uri ng bato, iba-iba ang lalim at pressure, at higit sa lahat, maraming malalakas na lindol ang nangyayari ng walang malinaw at consistent na babala bago ito mangyari. Sinubukan ng mga scientists na pag-aralan ng posibleng precursors tulad ng earthquake swarms, pagtaas ng radon o iba pang pagbabago sa lupa. Pero hanggang ngayon, wala pang napatunayang senyales na kayang magbigay ng eksaktong petsa, oras at magnitude ng paparating na lindol. Ang kayang gawin ng mga scientists sa ngayon ay hindi prediction, kundi probability. Tinitingnan nila ang history ng lindol sa isang lugar. Tinitingnan nila ang mga fault. Tinitingnan nila kung gaano kadalas gumagalaw ang mga ito sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, naglalabas sila ng hazard maps. Hindi ito nagsasabing, may lindol sa January 30th, 11:11 p.m. Ang sinasabi nito ay parang ganito, may humigit kumulang 60% na posibilidad na magkaroon ng magnitude 6.7 o mas malakas na lindol sa isang partikular na fault sa loob ng susunod na 30 years. Probabilidad, hindi hula. Kaysa mag-focus sa short-term prediction, ang mga scientists ay nakatuon sa long-term safety. Pinag-aaralan nila kung aling lugar ang may mataas na hazard.
Tinutulungan nila ang mga engineer na gumawa ng mas matibay na gusali at pinapabuti nila ang kaalaman ng publiko tungkol sa disaster preparedness. Dahil kung hindi natin kayang hulaan ang eksaktong oras ng lindol, ang pinakamainam na gawin ay maging handa anumang oras. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.